Sa ngayon po, nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCB-PCTC kaugnay ng pag-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Wala pang formal na koordinasyon ang National Center Bureau ng Interpol at Philippine Center on Transnational Crime sa Philippine National Police para sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngunit sa kabila nito, nakahanda na ang contingency plan ng pambansang pulisya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mambabatas. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi sila magpapadalos-dalos at titiyaking maayos na at dumaan na sa proseso ang anumang gagawing hakbang. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCB-PCTC na implement yung ICC warrant, at ito ipapatupad at sila handang-handa naman. Subalit aminado ang general na hindi magiging madali ang proseso ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Bato. Ito'y dahil walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Hindi na rin miyembro ang bansa ng Rome Statute. Kaya naman ang PNP naghihintay ng tamang proseso bago magsilbi ng warrant of arrest sa dating pinuno ng pambansang pulisya. Paliwanag ni General Tuanyo, mayroong dalawang proseso na maaaring gawin matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Una ay ang extradition proceedings kung saan ang petition ay manggagaling mismo sa ICC para ipa-extradite si Senator Bato. Itong extradition proceedings, ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing at matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon ito ng hearing na gagayda ng Department of Justice. Ang ikalawaan niya ay ang tinatawag na direct surrender, kung saan dadaan sa proper channel ang arrest warrant ng ICC. Mula sa ICC, ipadadala ito sa Interpol. Ang Interpol ang magpapadala sa NCB at PCTC. Ito yung under ng Republic Act 9851. Na kung saan, kung makikita po natin dito sa direct surrender, yung pong ICC warrant is padadaanin sa Interpol. And then Interpol magko-coordinate sa NCB, yung National Central for Bureau ng Manila o yung Philippine Center on Transnational Crime. Ipatatawag naman ng National Central Bureau at Philippine Center for Transnational Crime ang apat na ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan ang natanggap na warrant of arrest. Kabilang dito ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Dito na pag-uusapan ang naturang ahensya kung papaano at sino ang magpapatupad ng warrant ni Bato. Sinabi din ni General Tuanyo na minsan ang nagamit ang direct surrender. Ito ay nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Yung po nangyari kay dating former president, ito po ay pumapasok doon sa direct surrender, yung under Republic Act 9851. Kung saan sinasabi ko nga po na iko-convene ng NCB, PCTC, yung apat na ahensya kung saan pag-uusapan po kung paano i-implement yung ICC warrant po. So yun po yung template na nakikita natin nung nangyari sa former president, ito po yung tinatawag natin na direct surrender po. Samantala, itinanggi din ng pambansang pulisya na may epekto sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang pagiging dating Chief PNP ni Senator Bato. Sa katunayan, naglabas naman ani ang PNP ng sapina para palutangin si Bato sa Huwebes upang magbigay liwanag sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao. Wala pong kinalaman sapagkat alam naman po natin, lalo't higit na nung umupo yung ating GPNP noong August si General Nartates na napaka-professional ng Philippine National Police. Kaugnay nga po nito, makikita po natin yung sapina na pinalabas natin. Ito ay pagpapatunay na hindi po tinitingnan ng Philippine National Police ang estado mo sa lipunan kapag ikaw may reklamo at dapat ka sumagot, bibigyan ka ng pagkakataon para sagutin naman ito. Kahapon, kasabay ng paglutang ni Bato sa Senado, sumugo din si dating Senator Antonio Trillanes IV sa mataas na kapulungan ng Kongreso kasama ang ilang tauhan ng NBI upang isilbi
ang warrant of arrest mula sa ICC.